Kanyang pagkakasabi, medyo malambot. Opo. Malambot pa yun. Mahiya naman kayo. May hiya ba yung mga yun? Parang nakikiusap na mahiya. Oo. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Kasi kung si dating Pangulong Digong nagsalita, Ako po. pag sasasampalin ko yung mga mukha nyo eh. Sisipahin ko kayo sa ngalangalan. Kaya nahuli ka, sisipahin kita. Kanya, di ba? Kaya pala sabi ng isang kasama niyong senador, shameless hypocrites daw po. Yun. Yung mga nagtayo at nagpalakpakan pa habang sinabi yun ng Pangulong Bongbongsan eh. Sa SONA, yung tayuan. Yes! Hindi mo man nakita yun. Nung sinabi niya yun, parang ang unang tumayo si Toby Chanko yata eh. Kasi yung siya nagbulgar nung ano eh. Oo. Nung siguro, nahiya naman yung katabi niya. Yung dalawang katabi niya, kontraktor eh, tumayo rin. Naku, Jen, Sen, ang pinakamainit niyang issue ngayon, kung ang investigasyon ng pag-uusapan at ito rin na utos ng Pangulo, ay yung tungkol sa flood control. May resolution na pala, Senado. Ang House ay merong May pasisimulan na rin nata nila. Paano yun, Sen? Meron sa House, meron sa Senado? Okay lang ba yun? Sabay kayo nag-iimbestiga? Bakit naman hindi? Kung halimbawa, yung direction naman nila, baka ibang direction nila, basta ako, pag ako nag-imbestiga, alam ko kung saan ako papunta. Hindi naman po pwedeng basta ka na lang nag-imbestiga. Ito yung sinasabi natin na parang tira bulag. Hindi pwede yun. Kamukha ng halimbawa, nauna nang naimbestiga nun. Kaya naman pala, walang nangyayari sa ating mga flood control projects, kahit na 5,500 pa yung nilatag mo ron. Wala naman palang master plan eh. Wala namang integrated master plan. Para kang gumawa ng Bahay. para kang gumawa ng bahay. Walang Walang plano. Hindi mo alam kung nasaan ang sala eh. Di ba? Ito, alimba, gumawa ka na lamang ng napakaraming mga farm to market roads, halimbawa. Wala namang plano, hindi naman magkakaugnay. Kunyari, gusto mong itawid hanggang sa pangatlong probinsya. Wala namang plano para maitawid mo doon. Walang karugtong. Walang karugtong, hindi mo naman dudugtungan. Dapat may plano. Ang hinihintay mo lang naman panahon tsaka pera kung may pera. Pero kung may plano, pag may pera na, idudugtong mo. Pagkatapos dugtong uli. Hanggang sa matapos mo, halimbawa, ang plano, 5 years. O di pagkatapos ng 5 years, alam mo na nandun. Alam mo na nagawa. Kamukha ng floods. Wala kang master plan, wala kang integrated. Ang sinasabi ng DPWH, meron daw 18 flood control plans, pero hindi magkakaugnay. Yes po, may kanya-kanyang direksyon eh. Ang kanilang pakay lamang daw ay area targeted. Yes, malasang ka. Paano mo namang paniniwalaan yun? Kahit na area targeted, hindi ba magkakaugnay dapat? Ang tubig ba? Ibig sabihin, re-respetuhin yung isa, gano'n? Hindi tutuloy sa'yo kung sakasakali. Kaya na kailangan talaga yun, integrated, comprehensive, at iisang plano yun. Walang iniwan doon nung ako'y nakaupo doon sa isang board ng isang eskwela sa Maynila. Nag-present sila ng isang drainage project. Pumirma na lahat eh. Pinresent nila sa board. Opo. Kasama ko pa si dating Senador Joey Lina, sa presidente ng Manila Hotel. Magkatabi kami. Tinanong ko, ito po bang, andun ang engineer eh. Ito po bang drainage system na to ay nakaugnay po doon sa drainage system ng City Hall? Opo. Wala pa po yun eh. Saan mo pa lalabasin ang... Saan lalabas ito? Gagawa po kang kakausapin. Teka muna. Disgrasya. Wala nangyari. Hindi na-approve. Hindi naman po pwede ka kung gagawa ka ng drainage. Nag-drawing ka lang. Wala lalabasan. Hindi pa ikot-ikot yan. Anong gagawin mo? Kukuha ka ng pang-sip-sip, gano'n? Kailangan ka ako, naka-integrate yun. Doon sa mismong sewage ng Maynila. Kasi dadaan doon. At saka meron ka dapat waste facility, no? Na paglalabas mo sa ilog, may malinis. Ang problema, kung talaga wala treatment. May water Ang treatment pinakamahirap facility. dito, yung marami kang paglalabasan. Alam mo, yung Marikina River. Kailan lang medyo nakukurek ng konti yan. Meron kang Marikina River na pwedeng labasan ng tubig. Marcos Highway kami dyan. Opo. Ilang taon na ba ito?
Ba't kinakailangan merong sumisip-sip dito sa gitna ng Marcos Highway? Para Dyan lang kumupa ang tubig doon dyan sa sa inyo. malapit na dyan sa, di ko alam kung ano yung Santa Lucia yata yun. Opo, Santa Lucia Mall. Bakit hindi kayang patagusin hanggang sa Marikina River? Oo nga naman, ang lapit lang nun eh. Wala, pagkatapos. Oo. Hindi, kasi marami talagang kapalpakan eh. Nung magsitayo ng subdivision, maraming subdivision yan eh. Ha? Opo, oo. Merong sinagasaan na isang river. Ang natira yung kamukha nun doon sa amin. Munting Dilaw ang tawag doon, isang maliit na creek. Natakpan. Nako. Kaya kapag bumilang ka lang ng ilang minuto, o lalo na kung malakas. Malakas ang buhos ng ulan po. Kapag ka 30 minutes na talaga yung buhos ng ulan dyan, Nelson, Nako. consistent ha? Opo. 30 minutes lang ang bilang mo, makikita mo na yung mga kapitbahay namin, yung mga sasakyan, igagawin na doon sa malapit sa amin na ganyan. doon na mataas Ang ang una gawin nangyari, ninyo. Oo. kasi alam na nila na lalaki na yung tubig eh. Oho. Ngayon, after another 30 minutes, hindi na ako makakatawid doon sa tapat ng aming clubhouse. Opo. Oh, anong gagawin ko? Titingnan ko na yung dahon ng aking malunggay kung maraming Stranded na. kung maraming May magugulay pala kayo. hindi, kahit walang bunga, yung lang dahon, okay ka na, di ba? Oho. Wala nang integrated eh. Oho. Kaya na kailangan tawagin mo. Nasaan yung di ba yung nung isang araw yung pinag-uusapan natin. Merong isang maliit na opisina sa ilalim ng DNR. Kung opo. tawagin ay Yung river river control, Opo. whatever. Yan ang umahawak ng plano kung paano magkukonek ang mga ilog ng ating bansa. Opo. Mga tributaries. Wala yung budget yata yan eh. Niwag na itong tao. Pagkatapos, dalawa lang ang tao. Dalawa lang ba tao? Samantalang kapag binasa mo yung kanyang tuntunin, yung kanyang mandato. Opo. Aba, ikaw ang gagawa ng master plan kung paano makukonek yung daloy ng mga Nako. yung mga Tributaries na yun. Oo. Opo. Tingnan mo yung Marikina River. Oho. Pansinin mo pagdating sa Eastwood, medyo kumunti ng ganyan. Opo. Kumipot na. Oh. Kumipot. Merong mga 2 metro dito at 2 metro sa kabila. Kaya kung halimbawa, ang lapad niya ganon, Imbudo yan. kung ano? anon. Oho. Aba, siyempre, pagka kumipot ng konti, di ba? Oho. Walang iniwan sa alulod dyan. Di ba? Ay, opo. Oo. Parang imbudo, barado lahat ng ano Pag yun. maliit lang alulod mo, sa malakas ang tubig, wala, delikado ka. Oho. So, ibig bang sabihin yan, Sen, ang Blue Ribbon Committee po ng Senado ay paimbestigahan din itong flood control anomaly o scandal na ito? Ako, tumutawag ko ito, scandal na po ito eh. Kasi ang Pangulo na mismo nagsabi. Yun nga, sinabi nga niya na bagamat yung kanyang pagkakasabi, medyo malambot. Opo. Malambot pa yun. Mahiya naman kayo. May hiya ba yung mga yun? Parang nakikiusap na mahiya. Oo. Kaya pala ang... Dapat kasi- ay, nasa ng hiya ninyo. Kasi kung si dating Pangulong Digong nagsalita, Naku po. pagsasasampalin ko yung mga mukha nyo eh. Sisipain mo kayo sa ngalangalan. Kaya pala ang sabi ng isang Pagka senador... nahuli ka, sisipain kita. Di ba? Kaya pala sabi ng isang kasama yung senador, shameless hypocrites daw po. Yun. Yung mga nagtayo at nagpalakpakan pa habang sinabi yun ng Pangulong Bongbong San eh. Sa zona, yung Oo. tayuan. Yes! Hindi mo man nakita yun. Nung sinabi niya yun, Oh. parang ang unang tumayo si Toby Tiangco yata eh. Kasi yung siya nagbulgar nung ano eh. Oo. Nung siguro, nahiya naman yung katabi niya. Aha. Yung dalawang katabi niya, kontraktor tumayo rin. Napatay. Iba nga hon, tumingin-tingin muna sa paligid bago tumayo at saka pumalakpak din eh. Oo. Oo. Di ba? Nako. Bagay dati naalala ko, Nelson Di ba, Sen? Noong nag-imbestiga kayo ng Parmali sa Kamara, may kasabay na Hindi ako investigation. kasama ron. Di sa Kamara po. Ah, Di ba? sa Kamara. Sa Kamara. Akala ko sa Senado di nga po, pala yung, pa, Oron. yung sa Senado ng time na yon, nag-iimbestiga rin po si Senator Gordon, di ba? Pero sa Kamara, yung mga pinatawag na doon, pinatawag nyo, pero makikita mo yung nanonood sa Kamara, sabi nila, ay, mas gusto namin panoorin yung hearing sa Kamara, etc. Kasi nga kailangan maipresenta mo Oo, yung dalawang sides. Hindi yung, limbawa, doon sa Senado, nung panahon ng aking kumpadre, si Senator Gordo, siya na lang ang nagsasalita eh. Kaya pati yung mga Sinisigawan niya yung mga ano eh. kaya mga kasama niya, iniwan siya eh. Yun na nga po. Pero ang point ko lang ibig sabihin, so kung mag-imbestiga man po ang Kamara at mag-imbestiga ang Blue Ribbon Committee ng Senado, Okay lang yun. Mas Okay lang maganda po. nga na dalawa yung mag-iimbestiga. Di, mas marami ngayong malalaman ng tao. Oo. Di ba? Tama.
Pero sa bandang dulo, Sen, maraming inimbestigahan din ng Blue Ribbon eh. Pero ang tanong ng tao, may nangyari ba sa mga naimbestigahan? At So, paano magiging- nga may mangyayari? Hindi niya na ako ang ipapirma yung committee report. Ayun! Oh. Para makapagpapirma ka. Opo. 17 yun. Ano majority ng 17, Nelson? 17, edi 9. O, dapat meron siyam na pipirma. Oho. Kaya kailangan, involve mo yung ano para malaman Yung nila lahat tama ng lang para miyembro. mapapirma mo sila. Oho. Eh ngayon, kung ikaw na lang ang naglululundag doon, eh, wala nang pipirma sa ano mo. At saka nakaharap nga sila sa eleksyon. Kaya kailangan maingat ka, pati yung bagay na yon, i-consider mo lahat yon. Ayun. Anong pwedeng mangyari, Sen? Ano, may nalaban tayo, natuklasan tayo. Kayo na po ang chairman ng Blue Ribbon, may natuklasan kayo anomalya talaga. Oo. Gumawa kayo ng committee report, nagkaroon po ng majority. Ano pong next nun? May mapaparusahan ba? May mananagot ba? May makakasuhan ba yan? Depende nga kung ano yung mapapalitaw natin. Di ba? So halimbawa, given na po, given, may napalutang talagang may anomalya at Oo. kontraktor halimbawa na nakita nyo nagkasala talaga. Gumawa, ghost project pa ang ginawa. Oh, ang ipiprepare lang naman ng komite itong report eh, di ba? Opo, opo. Napatunayan namin Ayun. si Congressman Jen Subarjaga Oo. at saka si Senador Ay nagkuntsabhan, halimbawa. Sa Senador Nelson Oo. ay may kakutsabang ganitong Kontraktor, yan, kontraktor. oo. Oh, ayan. Oh, ibibigay ngayon sa mga ahensya na may kakayahang magsampa ng kaukulang Kaso. laban sa kanila. Ayun, so Di ba? pwede pala sa ombudsman. So, pwede ka sa ombudsman, pwede kang banata ng DOJ, Oho. pwede kang administrative, lahat. Oho. May civil, Ayun. Oo. Eh, kasi baka itanong yun ng ating mga kababayan, ano? Yung Vox mga- Populi. Saglit lang po. May inaayos pa, inaayos pa ni Natalie Pichi. So, yun pala yun. So, meron, kung matutuklasan po ng Senado, ng Blue Ribbon, ang anumang anomalya dapat parusahan, ay turn over nyo pala ito sa mga ahensya ng gobyerno para siya lang po magsampa ng kaso. Eh, yun naman ang aming trabaho, di naman kami prosecutor eh. Oo nga po. Di ba? Kaya, di ba, ayun investigasyon para, kasi nga merong Malfeasance, dispisans, malfeasance, and non-feasance, non-feasance. opo. Ibig sabihin, katiwalian yun. Kapag na-prove yun, at base sa mga dokumentong nakalap, ay talagang uusigin sila. Ayun. Oho. Eh, paano kung upuan ho ng mga ahensya ng gobyerno pinasahan nyo ng, di ba? Uupuan. Oo, limo. Nauusapan. Meron ho bang magagawa din ng Blue Ribbon? No, ba't inupuan nyo yung kasong yung nirekomenda namin sa inyo? Uupuan nila. Oo, halimbawa ho, ganun ang nangyari. Pagka inupuan nila, may kalalagyan din sila. Ganun. Kasi alam nyo naman ngayon, parking may bayad, di ba? Saan, no? Yung mga parking po ng kasa, may malaki bayad dun eh. Basta yung itatalagang ombudsman, yung dapat yung talagang Aha. may kakayahan talaga na mangusig, ha? Hindi yung alam na natin na may pagkabayas na, di ba? Aha. Nako. Kasi sinasabi mo yung mga makukulong o yung Opo. usigin. O yun naman ang principal na manguusig diyan, kung lalo na kung criminal yan halimbawa, ombudsman. di ba? Opo. Ayun. Ay, nako.